Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Sa araw na ito, ang babasahing mabuting balita ay mula sa Ebanghelyo ng unang liham ni Apostol Pablo kay Timoteo, ika-6 na kabanata. Dapat ituring ng mga alipin ang kanilang mga Panginoon na karapat-dapat sa lahat ng paggalang, upang walang sino mang magsalita ng masama sa pangalan ng Diyos at sa ating turo. Hindi dapat hamakin ng mga Panginoong Kristiyano ang kanilang mga alipin, sapagkat sila ay kanilang mga kapatid. Sa halip, paglingkuran pa nila ang mga ito, sapagkat ang mga nakikinabang sa kanilang gawain ay mga mananampalataya na kanilang minamahal. Dapat mong ituro at ipangaral ang mga bagay na ito. Sino mang nagtuturo ng ibang doktrina at hindi sumasang-ayon sa mga tunay na salita ng ating Panginoong Hesukristo at sa turo ng ating relihiyon ay mamamaga sa pagmamataas at walang alam. Siya ay may hindi malusog na pagnanais na maipagtalo at maipag-away tungkol sa mga salita. Ito ay magdudulot ng paninibugho, pagtatalo, insulto, masasamang hinala, at patuloy na mga argumento mula sa mga taong hindi gumagana ang isip at wala ng katotohanan. Iniisip nila na ang relihiyon ay isang paraan para yumaman. Bueno, tunay na ang relihiyon ay nakapagpapayaman ng isang tao kung siya ay kontento sa kung ano ang mayroon siya. Ano ang dinala natin sa mundo? Wala. Ano ang maaari nating alisin sa mundo? Wala. Kung gayon, kung mayroon tayong pagkain at damit, dapat ay sapat na iyon para sa atin. Ngunit ang mga gustong yumaman ay nahuhulog sa tukso at nahuhuli sa bitag ng maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa na humihila sa kanila sa kapahamakan at pagkawasak. Sapagkat ang pag-ibig sa pera ay pinagmumulan ng lahat ng uri ng kasamaan. Ang ilan ay sabik na magkaroon nito, kaya't sila ay naligaw sa pananampalataya at nawasak ang kanilang mga puso sa maraming kalungkutan. Ngunit ikaw, tao ng Diyos, iwasan mo ang lahat ng mga bagay na ito. Pagsikapan ang katuwiran, kabanalan, pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, at kahinahunan. Takbuhin mo ng buong husay ang takbuhin ng pananampalataya at kamtin ng buhay na walang hanggan, sapagkat sa buhay na ito ka tinawag ng Diyos, nang ipahayag mo ng matatag ang iyong pananampalataya sa harap ng maraming saksi. Sa harap ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay at sa harap ni Kristo Jesus na nagpayag ng kanyang pananampalataya sa harap ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo upang sundin ang iyong mga utos at panatilihin ang mga ito ng tapat hanggang sa araw na ang ating Panginoong Hesukristo ay magpakita.
Ang kanyang pagpapakita ay isasagawa sa tamang panahon ng Diyos. Ang mapalad at tanging pinuno, ang hari ng mga hari, at ang Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan. Siya ay nabubuhay sa liwanag na hindi malalapitan ni numan. Wala pang nakakita sa kanya kailanman. Walang makakakita sa kanya. Sa kanya ang karangalan at walang hanggang kapangyarihan. Amen. Utusan ang mga mayayaman sa mga bagay ng buhay na ito na huwag ipagmalaki, kundi ilagak ang kanilang pag-asa, hindi sa ditiyak na bagay gaya ng kayamanan, kundi sa Diyos na saganang nagbibigay sa atin ng lahat para sa ating kasiyahan. Utusan silang gumawa ng mabuti, yumaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at handang ibahagi sa iba. Sa ganitong paraan, mag-iimbak sila para sa kanilang sarili ng isang kayamanan na magiging matatag na pundasyon para sa hinaharap. At pagkatapos ay magagawa nilang manalo sa buhay na tunay na buhay. Timoteo, panatilihin ligtas kung ano ang ipinagkatiwala sa iyong pangangalaga. Iwasan ang bastos na pag-uusap at mga hangal na argumento ng maling tinatawag ng ilang tao na kaalaman. Sapagkat ang ilan ay nag-aangkin na sila ay nagmamay-ari nito at bilang isang resulta, nawala sila sa daan ng pananampalataya. Ang biyaya ng Diyos ay sumainyong lahat. Muli akong bumabati sa inyong lahat. Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Ganon din, magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Nais kong ibahagi sa inyo sa araw na ito, mga kabayan, ang aking maikling pagninilay na pinamagatan kong kita at lugi. Alam ni Jesus kung gaano kadali tayong lahat na matukso na maging mga deboto sa pera at lahat ng mga bagay na mabibili nito. Nagbabala siya, walang sino man ang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Hindi ka maaaring maglingkod sa Diyos at sa pera. Basahin natin ang nasusulat sa 24 na talata ng 6 na kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Mateo. Sinasabi dito, walang sino man ang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Kapopuotan niya ang isa at iibigin ang kabila. Magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang kabila. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ang Diyos at ang kayamanan. Tayo ay mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Kung ilalagay natin ang ating tiwala sa pera bilang ang tunay na pinagmumulan ng ating seguridad at kaligayahan. Nagbabala rin ang ating Panginoon laban sa pagiging abala sa mga bagay na nagbibigay kasiyahan sa ating makalamang pagnanasa at makasariling ambisyon. Tinanong niya, ano ang mapapala ng isang tao kung makamtan niya ang buong mundo at mawala ang kanyang sariling kaluluwa? Basahin natin sa 26 na talata
ng 16 na kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Mateo. Sinasabi dito, may mapapala ba ang isang tao kung mapagtagumpayan niya ang buong mundo, ngunit mawala ang kanyang kaluluwa? Siyempre, hindi. Wala siyang maibibigay para mabawi ang kanyang kaluluwa. Ang pera ay hindi makapagbibigay ng tunay at pangmatagalang pakinabang. Matatagpuan lamang ito sa pamamagitan ng pagtitiwala sa buhay na Diyos. Basahin natin ang nasusulat sa 17 talata ng 6 na kabanata sa Ebanghelyo ng unang liham ni Apostol Pablo kay Timoteo. Sinasabi dito, utusan ang mga mayayaman sa mga bagay ng buhay na ito na huwag ipagmalaki, kundi ilagak ang kanilang pag-asa hindi sa ditiyak na bagay gaya ng kayamanan, kundi sa Diyos na saganang nagbibigay sa atin ng lahat para sa ating kasiyahan. Habang inilalagay natin ang ating pag-asa sa Kanya at namumuhay sa pagsunod ng Kanyang salita, magkakaroon tayo ng walang hanggang pakinabang. Basahin natin ang nasusulat sa 19 na talata ng 6 na kabanata sa Ebanghelyo ng unang liham ni Apostol Pablo kay Timoteo. Sinasabi dito, sa ganitong paraan, mag-iimbak sila para sa kanilang sarili ng isang kayamanan na magiging matatag na pundasyon para sa hinaharap. At pagkatapos ay magagawa nilang manalo sa buhay na tunay na buhay. Kung natamuko ang mundo, ngunit hindi ang tagapagligtas, ang aking pakinabang ba ay magiging katumbas ng habang buhay na pakikibaka? Sulit ba ang lahat ng makamundong kasiyahan kumpara sa isang sandali sa isang buhay na puspos ni Kristo? Mga kabayan, ang pagpapala ng presensya ng Espiritu sa ating mga puso ay isang patikim ng mas malalaking pagpapala na ating matatamasa sa pakikipag-isa natin kay Kristo, at tayo ay walang hanggan na kaisa ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi lang yan, kabayan. Balang araw, magkakaroon tayo ng higit pa. Tayo ay mabubuhay sa mismong presensya ng Diyos. May kagalakan tayong naghihintay sa pagdating ng araw na iyon, dahil ang ating kinabukasan ay garantisado na. Ikaw, kabayan, bukod sa mga mensaheng ito mula sa mabuting balita ng Panginoon, may iba pa bang mensahe sa mabuting balita ang nagpapayag na may iba pa? Kung meron man, malugod kong pakikinggan kung meron pang iba. At bago ako tuluyang magpaalam, kabayan, iiwan ko sa iyo ang katanungang ito para iyong pagnilayan sa sarili mo. Pero kung nais mong ibahagi ang pagninilay mo sa mga kapatid sa pananampalataya, ito ay malugod naming tatanggapin para sa pagpapalago at pagpapatibay ng ating pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Sa ano ako hinihimok ng Ebanghelyo ngayon na dapat kong gawin? Idagdag mo na rin ito, kabayan. Iiwan ko sa iyo ang talatang ito na mula sa Ebanghelyo ng unang liham ni Apostol Pablo kay Timoteo, 6 na kabanata, 17 talata.
Utusan ang mga mayayaman sa mga bagay ng buhay na ito, na huwag ipagmalaki, kundi ilagak ang kanilang pag-asa, hindi sa ditiyak na bagay gaya ng kayamanan, kundi sa Diyos na saganang nagbibigay sa atin ng lahat para sa ating kasiyahan. Ganon din kabayan, iiwan ko sa iyo ang makabuluhang siping ito. Walang mas mahirap kaysa sa mga ang tanging kayamanan ay pera. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.